I will give you the treasures and riches stored in secret places. Welcome back mga katiyad sa magandang buhay sa lahat. At sana'y nasa mabuting kalagayan ang lahat sa panahon na ito. Meron tayong natanggap na naman dito, kakaibang treasure marker, pero parang merong laman ang site na ito. Mamaya atin tatalakayan kung saan pwedeng makakuha dyan. Bago pa man yan, shout out muna tayo. Shout out tayo kay Freddy Soriano, Archie Batak, Cirilo Jaom, Hayasintok Fimia. Shout out kay Intensity, Bonifacio Ariula, Angelito Capistrano, Glenn Mario. Also shout out kay Juntox, Danny Flores, Nicanor Angel, Romel Ludiza, Arcadio Angcon, Oltrangia, Rogelio Cortez. Shout out din kay Robert Cabunilas, Pedrito Anlangoy, kay Vince Macabio, user WQ4, kay Dahulo Gaming, Desiderio Lamsin, and lastly kay Dennis Mordino, Brodel Cardona, kay Junume, kay Kuen J. Angeles, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Alright, magandang buhay sa lahat, lalo na sa ating mga katiyat sinabroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat dyan. Okay, ito yung video na padala sa atin. Isang site located sa merong parang maliit na waterfalls. Ang maganda dito ay dalawang butas ang meron na nagsisilbing entrance, o kung tingnan sa malayo ay parang mata. Kaya atin muna tingnan itong kanyang video bago tayo magpatuloy sa ating analysis. Okay mga katiyats, sa site na ito ay merong maliit na waterfalls. Merong dalawang butas saan dumadaloy ang tubig, at sa itaas nito ay nandoon yung source, pinaka-source niya, ito. At ito yung tubig na dumadaloy. Okay, at mamaya meron din tayong i-decode. Ito'y malapit lang yata doon. Kasama ito doon sa site. Unahin muna natin ang mga possibility. Saan tayo makakuha ng items sa mga waterfalls na ganyan. Lalo na ito, merong mga butas. Dalawa. So, kung alin man dyan ang sarado, unang tingnan mga katiyats kung saan ang parang sinara, yun ang may laman. At itong kung saan yung bukas na madaling pasukin, walang laman. Okay, yan lang ang logic dyan. So dito, ito na itsura ay merong tatlong possibility. Ang number 1 ay ang sa kaliwa, number 2 sa kanan, at pangatlo sa binabagsakan ng tubig. Pero dito sa pangatlo ay huwag nyo nang tangkain pa ito. Kasi kahit mga Amerikano, nakita nyo naman sa History Channel, yung nag-treasure hunt ng mga Amerikano sa may waterfalls, ay wala talagang nakuha. Kasi hindi lang siya malalim, matigas ang bato. Yung tinakip nila ng mga bato, matitigas, malalaki, sinimento pa. At hindi lang yan, meron ng tubig. At yan ay natural water trap na talagang hindi nyo makukuha. Okay, so dito tayo sa number 1. Sa bandang kaliwa niya, ito yung pinaka the best, number 1 na pasukin natin at lakihan yung kanyang butas. Kasi parang sarado siya, nakikita nyo.
Meron pang mga bato na nakalagay. So pwedeng sinalansan yan dyan para masara. Pero sa tagal ng panahon ay pwedeng matanggal yung ibang bato. Kaya nakita natin itong butas na ito. Ngayon, bakit number 1 ang kaliwa na side? Kasi sa Japanese culture, kaliwa talaga sila nauuna. Halimbawa sa pagsulat. Sa pagsulat nila ay kaliwa to kanan. Tayo ay pagsulat tayo ay papuntang kanan. Sila naman ay baliktad. Yung libro nila doon sa, halimbawa sa pagbukas ng libro, at tayo sa front, sila sa likod sila nagbubukas. At halimbawa ng kaliwa na kultura nila ay itong pagdadrive ng sasakyan, tayo ay keep right, sila naman ay keep left. Tayo ay right, sila ay left. Kaya sa pagpili nila ng lalagyan, placement ng item, halimbawa dyan, ito, dalawa yan, so namimili sila dyan, it's either kanan o kaliwa. Ngayon, ang unang papasok sa kanilang isip ay sa kaliwa. Dahil kultura na nila, na sa kaliwa talaga mauuna. At kung meron man nilagay sa kanan, siguro pangalawa na yan. Kaya ang unang tuklasin natin mga ka-TX ay itong kaliwa niya. Ito. Pasukin lang yan, kunin yung mga nakalagay dyan. Nakasalansan na mga bato. Okay, so punta tayo sa iba pang sign. Ito naman, napakaganda nito. Ito yung example ko ng kung saan makakuha ng treasure sa waterfalls. So sabi ko noon, halimbawa ito yung waterfalls. Ito yung itaas, ito yung binabagsakan ng tubig. So ayan, meron tayong tatlong site na titingnan dyan. Una ay ibabaw. Kapag merong bato na kakaiba na hugis, kwadrado o bilog sa ibabaw ng waterfalls, ay pwedeng enclosure. Pwedeng merong tinago sa loob ng bato. At sa baba naman yung binabagsakan ng tubig at sa bandang kaliwa niya. So tama nga tayo sa site na ito ay parang ganun ang kanyang mga posisyon. So ito na bato ay kaduda-duda yan. Kasi nasa sentro siya at kung tingnan natin naka-triangle sila o tatlo. So pwedeng itong sentro ang pinaglagyan nila. Kasi yan ang kakaibang hugis. Itong sa gilid ay parang mga ano na to, hindi ko lang nakita kung anong kabuuan yan. Pero kung bilog yan, pwedeng meron din dyan. Kung mga bilog lang ito na bato. Pero kung ito ay lupa na lamang, parte ng bundok, wala dyan, kundi ito yung aking number 1 na ano dyan. Number 1 ito. Yan yung anuhin nyo. Kung wala kayong detector, pukpukin nyo ng maso ang medyo malalapad na parte ng bato na yan. At kapag tutunog na halo, tsaka nyo butasin. Ganon din itong dito, kung ito yung nakapatong lang dyan sa parang waterfalls, so pwedeng may laman din ito na bato. At kahit itong dito, kasi hindi natin yan nakikita kung anong klaseng bato yan, kung nakapatong lang ba yan o part na yan ng mountain. Okay, so ito yung ating sa loob lang ng bato ang laman yan. Huwag nang manghukay ng kung saan saan. Mga bato lang ang tingnan. Okay, ito naman sa bandang kanan ito ng waterfalls. So itong dito, pwedeng nature lang ito, ay pwede rin itong treasure sign. Kasi kwadrado ito na bato. Baka noong unang panahon, talagang perfect square yan. At sa paglipas ng panahon, kaya naging ganyan na yan. At makikita natin, meron ba siyang ito. Nagturo yan papunta doon sa dalawang butas sa waterfalls. Dito sa gilid. Ito yung tinuturo niya.
So pwedeng treasure sign ito. At pwede ring nature lang. Hindi natin alam ang original na itsura niyan. Kaya ang tinuturo niya ito na side dito. Okay, so ngayon tingnan na natin itong naiibang marker. Ayan, oh. Close up natin mga katiyats. Yan. Nakita nyo magkaiba ang laki ng dalawang butas. Pwedeng matayan, parang ano siya si Big Bird. Ito yung kanyang tuka. Pero ang kanyang mata ay hiwalay. Kaya kakaiba nga. Okay, ngayon sa tingin ko, itong dito na mata na butas ay mas malalim yan. At itong dito ay mas mababaw. Okay, sa pag-decode ng mga mata na butas o dalawang butas na magkatabi na parang mata tingnan, ang tingnan ay yung bigyan ng importansya yung malalim at malaki. Kaya dito tayo kumuha ng number 1 natin na palatandaan. Okay, so ito dito nagsasabi siya na kaliwa. Ang tinuturo ng malaki ay left side. So dito tayo pupunta niyan. Sundan natin ang alignment ng dalawa. Ayan, i-align yung dalawa. Okay, align natin. Ayan, dito. Ayan. Dito ang unang test dig. 2 to 3 meters deep. Ngayon, kung wala dyan, automatic na mag-adjust tayo. Pero ito yung number 1. At wala dyan, ang ibig sabihin ay hindi tayo tama sa alignment, kundi pwedeng kunin natin ang value ng malaking butas. 5 meters yan kapag mga malalaking butas. So punta na tayo sa kaliwa pa rin dito, pero ang layo ay 5 meters na. Test dig pa rin. At kapag wala, well, bakit tayo magpatuloy kung wala sa 2 to 3 meters, walang signs na makuha nyo. Kaya balik tayo sa analysis. Ngayon tingnan natin to, bakit ganito ang pagkagawa nito. Nakita nyo dito na portion talagang tinanggal ito para lalabas yung parang tuka na yan. Yan. So pwedeng yan ay reverse arrow, pwede rin ang tinuturo niya ay doon sa kaliwa pa rin. At pwede rin ito na nililigaw tayo niya at pupunta siya sa tinuturo niya dito sa unahan. Okay, so yan, meron tayong tatlong test dig, 5 meters din dito. Alam niyo mga ka-TX, kapag wala pa kayong detector at scanner, ay mangangarap kayo na bibili niyan. Pero kapag mayroon na kayo at wala kayong makuha sa 10 project nyo, ay dyan nyo matanto at mapag-isipan na babalik kayo sa ganitong treasure code and sign analysis. Kailangan na kailangan kasi ito. Kasi ang site, kapag walang, ito yung reality. Kapag ang site walang marker, walang marka, walang signs na nahukay nyo, walang triangulation ng kahoy at bato, walang big boulders, flat na flat lang ang lupa, wala talagang marka, tapos nang mag-detect kayo ay meron kayong na-detect, at nang mag-scan kayo ay meron kayong na-scan. So yan, nang pag-ukay nyo, kasi akala nyo sigurado na kasi scanner ang gamit nyo, ngayon pag-ukay nyo ay wala. Umabot na kayo 20 meters, wala pa rin. Ang katotohanan yan ay
ang Pilipinas ay highly mineralized soil ang meron tayo. Kaya kahit man saan lupain sa Pilipinas, nagdidetect talaga yan. Ngayon ang importante, paano natin i-calibrate ang detection ng inyong mga scanners. Okay, natin siguro yan pag-usapan sa ibang episode kasi haba na ang ating video ngayon. Okay, so hanggang dito lang ako mga ka-TEDs. Yun lang ang aking may bahagi sa inyo as a guide for treasure hunting. Paalam at ingat kayo.